So mga bagay na hindi mo kailanman dapat gawin sa isang relasyon, kung hindi, baka pagsisihan mo ito habang buhay. So mga kamamay, sa videong ito, share ko sa inyo yung mga hindi nyo dapat gawing bagay sa isang relasyon. Kung ikaw ay merong jowa, merong kang asawa, ito yung mga bagay na hindi nyo dapat gawin sa inyong relasyon. Kung hindi, magsisisi ka o pagsisisihan mo ito habang buhay. So mga kamamay, bago ko po simulan ang ating topic ngayong gabing ito, isa lang palaging hinihiling ko. Don't forget to click the subscribe button, wala naman pong bayad dyan. At syempre, i-like nyo yung video ito. Kung magko-comment ka, mas maa-appreciate ko. At kung magko-comment ka, baka next video, shoutout kita. So kung nagawa mo na yan, maraming salamat sa iyo. At simulan na po agad natin ang ating topic ngayong gabing ito. So ano nga ba yung mga hindi mo dapat gawing bagay sa isang relasyon, kung hindi, baka pagsisihan mo ito habang buhay. So number 1, yung ipagpalit ang iyong relasyon sa panandaliang saya at tukso. Yes mga kamamay, ito yung isa sa napakalalim na madalas gawin ng, hindi ko alam kung mga lalaki, kasi may nangyayari din na mga babae ang gumagawa Pinagpapalit nila yung kanilang mahabang pinagsamahan sa isang sandali ng katuksuhan o ng kung ano pa man, ng kalukuhan. Hindi ko alam kung bakit nagagawa nila to. Okay? Pero wag na wag nyo pong gagawin yun, na ipagpapalit nyo yung 10 taon yung relasyon para lamang sa isang araw na kasiyahan. Para lamang sa isang araw na tawag ng laman. Sigurado ako, habang buhay niyo po yung pagsisisihan, maniwala kayo sa akin. Kamamay, bakit naman? Ang dami nang gumagawa niyan ngayon Oo nga, marami nang gumagawa niyan ngayon, pero tutularan mo pa ba? Ang dami nang nasirang relasyon dahil sa ganyan. Ang dami nang nawasak at umiyak ng mga mata dahil lang sa ganyan. Ayokong mabaliwala kung ano man yung pundasyon ng pag-iibigan ng inyong relasyon na inyong sinimulan last 10 years ago dahil lang sa ganito. Mga kamamay, mag-isip kayo. Mag-isip kayo. Baka kung kaya lang kayo maghihiwalay dahil sa ganyang dahilan, napakasayang po ng lahat. Kahit mahal mo naman yung talaga yung lalaki, kahit talagang mahal mo naman yung babae, talagang natukso ka lang, mababaliwala lahat ng pinagsamahan ninyo. Sapagkat napakasakit nito. Okay, napakasakit nito doon sa taong ginawan mo ng kasalanan. Okay, lagi niyong iisipin mga kamamay, huwag niyong gagawin sa isang tao, sa isang lalaki, sa isang babae, yung mga bagay na hindi niyo kayang gawin din nila sa inyo. Okay, lagi niyong iisipin yan mga kamamay. Lalo na kung nagmamahal kayo, lalo na kung kayo nasa relasyon. Isipin niyo palagi yung luhang papatak kapag niloko nyo yung isang tao, yung isang lalaki o yung isang babae. Kaya mga kamamay wag nyo pong ipagpapalit ang inyong sinimulan na pundasyon sa inyong relasyon sa isang araw na pansamantalang tukso lamang. So baka habang buhay mo yung pagsisihan. So number 2, kapag laging gusto mo, tama ka. Yes mga kamamay, wag nyo po laging ugaliin, wag nyo po laging gawin to. Okay? Kapag gusto mo, ikaw na lang palagi ang tama. Ikaw na lang palagi ang dapat masunod. Kapag nagsasalita yung isang lalaki, hindi mo pinakikinggan, kaagad-agad ka, sumasabat. Ayaw mo siyang pakinggan. Kapag ganyan palagi ang ginagawa mo, pagsisisihan mo yan. Bakit? Possible, lumayo yan sa'yo. Baka nga iwanan ka niya Bakit? Hindi mo siya pinakikinggan. Hindi mo man lang inirerespeto yung kanyang opinyon. Ganyan po yan mga kamamay. Kapag gusto mo, palagi kang tama. Wala ka nang tinanggap na pagkakamali sa sarili mo. Sa tingin mo, merong tatagal na babae o na lalaki sa buhay mo? Wala ka, mama Kasi ang gusto mo, tama ka perfectionist ka kasi. Mahirap din po yun mga kamamay. Kung alam mong mali ka, matuto ka dapat magpakumbaba. Kung alam mong mali ka, dapat matuto kang magsisi. Hindi yung mali ka na nga, ikaw pa yung nagmamataas. Mali ka na nga, binabaliktad mo pa ang sitwasyon. Huwag ganun mga kamamay. Kaya ang payo ko sa inyo, kung gusto mo na magtagal ang inyong relasyon at wala kang pagsisihan sa bandang huli, lagi mong iisipin, huwag kang aasa na palagi kang tama. Okay? So next, ang magdala o magkimkim ng sama ng loob.
Yes mga kamama, ito po yung wag na wag niyo pong gagawin. Yung tipong kapag ka nag-away kayo, okay? So, iiwas ka na lang ng iiwas sa kanya. Kayo pa, pero hinahayaan mo na open yung inyong away, na open yung inyong problema, ayaw yung ayusin. Okay? Kapag ganun po mga kamamay, na tipong kinikimkim mo ang problema, ayaw mong ayusin, ayaw mong pag-usapan, napakatagal na panahon niyang kikimkimin, lalo nyo lang pinapalaki ang problema. Yung sama ng loob, dadalhin nyo ng matagal na panahon, napakahirap niyan. Sayang ang panahon, sayang ang oras na dapat nagmamahalang kayo, na dapat kayong dalawa ay nabubuhay o namumuhay ng masaya kasama ang inyong mga anak, mga plano, nagagawa ninyo. Sayang yung panahon mga kamamay. Pagsisisihan nyo yan pagdating sa dulo. Sasabihin nyo pagdating sa dulo, dapat pala, hindi natin pinalaki yung away, dapat pala, nag-uusap na tayo noon. Hindi sana nasayang yung 5 taon na hindi tayo nakikibuan. Magkasama lang tayo sa bahay pero hindi man lang tayo nakikibuan. Sayang yung panahon. Kaya mga kamamay, huwag kayong magkikimkim ng sama ng loob, magdadala ng sama ng loob sa lalong mahabang panahon kasi pagsisisihan nyo yan pagdating ng araw. So next, ang kontrolin o pagbawalan ang isang lalaki. Yes mga kamama, yan ang wag na wag nyo rin pong gagawin kapag sobra na po. Sa una, okay yan. Ang sweet yung tingnan. Sapagkat concern ka sa kanya eh. Pero kung umaaraw-araw na, o sa tuwing magpapaalam ka, hindi ka pinapayagan, kinokontrol ka, okay? Hindi mo na nagawa yung mga bagay na makapagpapasaya sa'yo, yung hobbies mo, pag-basketball, okay? Pagmumotor, lagi kang pinagbabawala, kinokontrol ka, isa lang ang ibig sabihin yan mga kamamay. Makapagsisihan mo sa bandang huli kung bakit ka pala iiwan ng isang lalaki kasi masyado siyang nasakal sa iyo. Pagsisihan mo sapagkat ang isang lalaki ay naghanap ng iba. Bakit? Kasi masyado kang mahigpit sa kanya. Kaya mga kamamay, huwag mo siyang masyadong kontrolin, huwag mo siyang masyadong pagbawalan. Hayaan mo siyang magkaroon ng buhay din sa labas ng inyong relasyon. So next, yung pagiging hindi mo marunong makinig. Yes mga kamamay, mga girls, pag hindi kayo marunong makinig sa isang lalaki, okay, hindi nyo pinakikinggan yung kanyang opinyon. O kaya naman, habang nagsasalita yung isang lalaki, sumasabat ka agad kayo. Hindi magandang ugali yan. Pagsisisihan nyo yan mga kamamay. Okay? Kasi isipin ng isang lalaki na, bakit naging jowa mo pa ako? Hindi ka naman pala marunong makinig sa akin. Bakit naging asawa mo pa ako? Hindi ka man lang pala nakikinig sa akin. Di ba? Sino yung kasama mo? Ex mo, kasama mo, tapos gusto mong pumunta pa rin doon? Ano nilang mararamdaman ko? Di ba? Pero anong ginagawa mo? Hindi mo siya pinakikinggan. Anong ginagawa mo? Binabaliwala mo yung kanyang mga sinasabi sa iyo. Mga kamamay, kung talagang mahal nyo ang isang lalaki, mahal nyo ang isang tao, pakikinggan nyo yan kasi concerned kayo sa opinion niya, sa nararamdaman niya. Okay, isipin ng isang lalaki na nawawala ka na ng respeto sa kanya kapag hindi mo siya pinakikinggan. Ano pang silbi ng inyong relasyon kapag ganyan? Kaya ang isang lalaki lalayo sa iyo, kakawang, lalaylo, magno-no contact rule dahil nga gawa mo rin. Okay, kaya huwag niyo pong gagawin yan mga kamamay. Yung tipong hindi siya pakinggan, yung kanyang mga opinyon, yung kanyang mga sinasabi kasi balang araw pagsisisihan niyo yan. Sapagkat ang isang lalaki ay lumayo na sa inyong piling, naghanap na ng iba. Okay, dahil din po yan sa inyo. And last, yung pagiging hindi tapat. Yes mga kamamay, bilang isang babae, kailangan maging tapat kayo. Nagkakababae kayong tao. Okay? Dapat tapat kayo sa inyong nararamdaman, sa mga bagay-bagay, sa lahat ng nakapaligid sa inyo, maging tapat kayo. Kahit napakahirap na ng sitwasyon, kahit napakasakit na ng nararamdaman mo, ipagtapat mo sa kanya. Kasi dyan po nagtatagal ang isang relasyon. Yung pagiging tapat mo sa kanya kasi dyan nabubuo ang tiwala. Okay? Para mabuo ang tiwala, kailangan mong maging tapat sa kanya. At kung bakit nasisira ang tiwala, kasi kabaligtaran nito, hindi ka nagiging tapat o totoo sa kanya. Kaya bilang isang babae, mga kamamay, kung gusto mong tanggapin ka, mas mahalin ka ng isang lalaki, umamin ka, sabihin mo lahat ng totoo at huwag kang maglilihim sa kanya. Kasi anong napakasakit mga kamamay kung malalaman ng isang lalaki na ikaw ay may tinatago sa kanya, nililihim sa kanya, okay, na mga bagay-bagay. Kaya kung maaari mga kamamay, huwag kang maglilihim sa kanya. Okay? So, yan lang mga kamamay ang ilang mga bagay na kailangan nyong malaman na dapat nyong iwasan
kung gusto nyo na pagsisihan yan habang buhay. So for more video and love advice na kagaya nito mga kamamay, huwag nyo sana kalimutan na mag-subscribe at mag-like sa ating video ito. So paano mga kamamay? See you for our next vlog. Mahal na mahal ko po kayo. Paalam.